lahat ng na-review nating adventure scooter, nag-stand out po sa akin ang Husky 150 ng SYM. Good morning mga riders. Ngayong umaga nandito sa harap natin ang limited edition ng SYM Husky ADB 150. May dalawang kulay pong available dito po sa limited edition. Ito nga pong indigo blue at meron din po itong matte green. Then dun po sa standard version, okay, ito po siya sa left side natin. Tatlong kulay po ang available. Meron po siyang gray, black and white. Itong kulay na to para siyang hunyango, di ba? Kapag nasisinagan to, medyo nababago pa po ang kulay nito, lalo na kung sa gabi. Nung una akala ko kulay purple po siya or violet, pero nung kinonfirm po natin yung kanyang eksaktong description ng kulay, indigo blue po ang kanyang kulay. Para sa akin mga riders, kung i-compare natin sa mga adventure scooter ng Big 4, talagang nag-i-stand out po ito. May pagka-Italian design po yung kanyang body structure. Dami niyang cuts. Kumbaga para siyang nagwo-workout sa gym. Maskulado siya mga riders. At mas lalo pa siyang naging premium. Kita nyo wala siyang decals, di ba? Ang nakalagay lang dito sa gitna yung kanya pong emblem na SYM. And then dito po sa front view, ang angas ng dating, lalo na ito sa kanyang windshield. Although naka-fix po siya, hindi po siya adjustable, pero maganda yung kanyang windscreen. Transparent siya or clear visor, di ba? Then sa side profile, isa lang po ang makikita nyo, yung kanya pong emblem or model name na Husky 150. Ayan, naka-chrome na po siya. Siyempre, naka-emboss po yan. Wala akong masabi sa paint job niya, napakapulido mga riders, lalo na dito po sa kanyang floorboard, di ba? Combine po siya ng carbon lodi dito sa side, and then hindi na natin kailangan maglagay pa ng additional na matting. Ayan, meron na po siya. Mas maganda to yung may bakal, di ba? Para mas bumagay sa forma niya. Pagkakaiba lang po na napansin ko dito sa kanyang emblem, kulay gold itong kanyang Husky 150, unlike doon po sa standard, silver siya. Then bumagay naman dito po sa kanyang pillion footrest, kulay gold din siya na aluminum. Hanggang dito po sa tag and protection ng kanyang upuan, ayan, meron siyang hard plastic na medyo may pagka gold din. Hanggang dito po sa grab bar, ayan, solid yung kanyang grab bar. Kailangan natin ng rubber dito. And then panalo rin tayo sa kanyang upuan. Although one tone lang po siya, pero naka single stitch naman po dito sa gitna. Then maganda yung kanyang shape, malalim yung kanyang rider seat, at kahit medyo mataas po dito sa back rider, okay lang dahil flat po yung kanyang foam. Then malambot po mga riders, at medyo makapal yung kanyang seat cover. Dito po sa back rider seat, medyo magaspang yung texture para mas maganda, hindi dudula sa ating rider.
Then sa kanya pong underseat storage, wala naman na bago, kapareho lang po dun sa standard version. Then ito po yung kanyang stock na side mirror. Okay, plate holder, manual, and then basic tools. Check natin na kung magpipit yung ating dalang half-face helmet na LS2. Okay, mukhang hindi po. Malaki ang ating helmet. Ayan, medyo angat po siya eh. Check natin na kung pabaligtad. Okay, hindi po pwede mga riders. So, siguro yung mga standard size na giveaway nila ang pasok dito. Maganda po yung pwesto ng kanyang battery. May bahay siya dito. May cover pa para safe ang ating battery. And then sa lighting system, syempre all LED na po yan. At maganda yung pwesto ng kanyang DRL para siya may eye bag, di ba? Nasa ilalim. Pero syempre, malakas maka-attract po niya. Kulay white yan eh. Then split type po ang kanyang headlight. At sa turning signals, maganda. Mataas ang pwesto. Pero hindi po siya flexible mga riders. Pero hindi naman ito masyadong prone tanggihin. Hanggang dito po sa kanyang taillights. Unique din ang design, walang katulad. All LED. Medyo maliit lang siya pero panalo pagdating sa design ng kanyang ilaw, di ba? Then non-flexible din po yung kanyang turning signals dito sa rear. Nga pala mga riders, made in Taiwan po ang SYM. Pero pagdating po sa kanyang gulong, ginapitan po ng made in China na gulong. Ayan, bali Kenda tire na tubeless po. Meron po itong sukat na 120 by 70 by 13. And then telescopic fork na front suspension. Meron po siyang rubber boot cover. And then panalo pagdating sa braking system mga riders. Dual channel ABS po ang preno nitong si SYM Husky 150. Then naka single disc na meron pong dual piston caliper sa front brake. At talagang sinulit na niya pagdating sa safety features. Meron na rin po siyang traction control system. And then dito po sa rear tire may sukat po na 130 by 70 by 13. At mapapansin nyo yung kanya pong rear brake dito na single disc almost nasa gitna. Meron po siyang single piston caliper. And then naka ABS na rin po dito sa rear. And then kakaiba rin po yung kanyang rear suspension. Makikita nyo nandito sa left side. Ang laki po ng kanyang monoshock. Pwesto niya, di ba? Naka-slant siya. Kadalasan ng nakikita natin, di ba? Naka-vertical. So dito, parang nakahiga na siya. And then ang gwapo ng kanyang crankcase cover ng CVT, di ba? Naka-carbon loading na hanggang dito po sa air filter box. Pareho silang carbon loading mga riders. So, nga lang mga riders, wala na siyang kickstart. And then no problem na tayo ngayong rainy season mga riders dahil dito po sa Husky 150 malaki yung kanyang tire hugger dito sa loob. Almost kalahati ng gulong protected na. Hanggang sa kanya pong rear fender medyo may pagka-sex siya pero malapad din naman mga riders. No problem sa talsik, mapoproteksyonan yung ating angkas. And then napansin ko sa kanyang stock na muffler medyo maiksi lang pala siya. Pero siyempre, original yan na SYM na muffler. Protected po siya ng hard plastic na head guard hanggang dito sa tip. Kaya yan, Allen bolt na stainless po ang ginamit. Kaya panalo sa kanyang muffler. Hindi natin kailangan palitan. Nga pala meron pong 1 liter na engine oil capacity ang Husky 150 at 120 ml naman po sa kanyang gear oil capacity. And then panalo rin sa wheels para ka na rin naka-mag-wheels ng sasakyan, di ba? And stainless po yung kanyang mga bolt. Then may pagka-gold din ang kanyang wheels. At pagdating sa specs, sulit na rin po mga riders. Siyempre, 4-stroke, single cylinder, naka 4 valve na po ang Husky 150. And then liquid cooled sa kanyang cooling system, fuel injected sa fuel supply system, 150cc displacement, and then Euro 4 compliant na po ang emission control ng Husky 150. Sa instrument panel ng Husky ADB, napaka-modern at sophisticated ang kanyang looks. Full color TFT display na po siya. So para ka na rin merong maliit na tablet dito sa ating panel. And then ang maganda pa po rito, meron siyang auto dimming function. Meaning kapag masyadong madilim, kusa na po siyang mag-auto bright. At kapag maliwanag naman, kusa na siyang mag-a-adjust para mag-glow ang kanyang brightness. And then 2 button lang po ang nakalagay magkabilang side. Ayan po yung kanyang menu at saka select. Soft button lang po siya mga rider, soft touch. And then kahit may auto dimming siya, meron pa rin siyang protection na flexible plastic dito para in case na meron pong hindi inaasahang nangyari, protected ang kanyang screen. Then ang gwapo rin ang kanyang naked handlebar. Kita niya kulay gray or may pagka-gold din siya, di ba?
paterno ng kanyang mga ilang parts. Okay, dito po sa kanyang handle post, yan, solid din. Stainless na mga bolt. And then, hindi siya masyadong malapad mga riders. Kaya lang nagmukhang mahaba yung kanyang manibela dahil po dito sa stainless na bar end niya. Then, sa brake master, ganda ang pwesto. Taas. Mamomonitor natin. Meron siyang gauge dito, di ba? Para makita natin yung volume ng ating brake fluid. Then, pagka-stainless din naman yung kanyang mga aluminum na brake lever. Then maganda yung arrangement ng kanyang mga kable, very organized. And then sa switches and button po, dito sa left side, nandito po yung kanyang passing light. And then high beam, low beam sign, turning signals, horn. Dito sa kabila, meron po siyang hazard lamp. Ito itong kulay dilaw. Then meron pa rin siyang kill switch engine. And then electric starter push button. Dito po sa left side, nandito yung kanyang pocket. Wala lang lock mga riders ha. Malalim siya mga riders ha. Check natin kung kakasya yung ating cellphone. Ayan, pasok. Siguro kahit mga 3 pa oh. Kasyang kasya. Then may nakapa ako dito sa loob eh. Nandito po yung kanyang, ayan yung remote control. Okay, bali sa remote control po, meron siyang 3 button. Pure black siya mga riders ha. Ayan, dito po sa button, ayan meron siyang lock and unlock, and then siguro ito yung alarm sa pinakailalim. At ang the best mga riders, meron siyang physical key in case na magloko yung ating remote. Ayan, di ba? Panalo. Then dito po sa knob nakalagay yung kanyang susian pag magmamano-mano tayo. Ayan, meron siyang cover. Tataas lang natin yung mga riders. Yung. Then ayan, ayos na, sasaksak na lang. Okay, wala lang battery mga riders at dating lang po. And then mapapansin nyo nandito sa right side yung kanyang USB ready na charging port. Sana dito na nilagay sa kabila, di ba? Para diretso charging na. Pero okay lang yan. Halimbawa magcha-charge tayo habang natakbo, lagay lang tayo dito ng cellphone holder sa ating handlebar. Naka-smart keyless system na nga po ang ignition ng Husky 150. Yun. Malaki ang fuel tank po ng Husky 150, nasa 15 liters. Hindi mahirap linisin mga riders so dahil may space pa nga po pag meron tayong gustong itago pa, yun lang, wag mag-shoot dun sa ating tangke. Pwede pa rin compartment to. And then pagdating po sa fuel consumption ng Husky ADB 150, approximately nasa 35 to 40 kilometers per 1 liter. So reasonable na po yun para sa isang 150cc na scooter. At meron po siyang 110 to 120 kph na top speed, with a maximum power of 14.5 horsepower at 8,000 RPM and 14.5 Nm of torque at 6,000 RPM. Dito po sa limited edition ng Husky 150, meron po siyang dry weight na nasa 153 kilos. And then sa seat height naman po niya, 785 mm. At yun lang ang downside po, medyo mababa po yung kanyang ground clearance, nasa 112 mm. Sige mga riders, para may basihan po kayo susukatin natin. Tayo po ay 5'8" at titignan natin kung sakto lang ba. Okay, sa ating 5'8" po ha, kahit mababa po yung kanyang ground clearance dahil 785 mm po yung kanyang seat height, nakatiyad po yung dalawang paa natin. So siguro, kaya lang nakakapanghinayang naman palitan yung kanyang upuan kasi malambot. So ano lang po, para talaga favor lang sa mga matatangkad na riders to. Pero hanggang ano po, mga 5'4", 5'6", yan. Kayang-kaya nyo rin to. Una ko na-observe, kakaiba yung kanya pong suspension sa rear. Sobrang lambot po mga riders. So, although naka-horizontal po yung position ng kanyang rear suspension, pero kapag monoshock po talaga, napakaswabe mag-bounce. Then, no problem sa kanyang mga shock. Panalo. Then dito po sa kanyang naked handlebar, check natin sa turning radius ha. Ayan. May allowance pa po, may clearance pa na 1 inch. Magkabila. Although medyo mahaba siya, pero tamang-tama lang. Grabe, lambot talaga oh. Okay, sa kanya pong rear brake na disc. Arinig niyo ang lakas ng preno.
Ayan, naka tiles pa po tayo dito. And sa front brake naman po, ganun din, almost equal po sila ng braking power. Ayan, half press lang mga riders, so kagat agad siya. So no need na mag-adjust, panalo na sa preno. At naka dual channel ABS pa po siya, traction control system, kaya pagdating sa safety features, sulit at sulit po mga riders. Mga ka-riders natin na gustong makita ng malapitan yung kanyang center stand, ayan, medyo mababa lang, bukas siya, yung magaganda, mataba yung bakal. And then dito naman po sa side stand, medyo mahaba din siya, ayan, may kill switch sensor siyempre yung kanyang side stand, pero mas maganda yung lalagyan natin ng shoe, diba, para mas malapad siya. Para sa updated price po ng Husky ADB 150 ng SYM ngayong June 21, 2025, ang cash price po niya ay nasa 155,900. Lamang lang po siya ng 3,000 doon sa standard kasi ang price po ng standard ay nasa 152,900 pesos. Pero sa mga katanungan nyo po kung anong pagkakaiba nila, talagang sa kulay lang po. Kung sa installment nyo naman po kukunin, meron po siyang down payment na 15,000. And then sa 1 year po, 15,091 pesos. Sa 2 years po, 8,779. At sa 3 years naman po ay 6,675 monthly. Kaya sa mga interesado po, pasyal lang kayo dito sa Archway San Pablo sa XGen Plaza, Barangay San Antonio 2, San Pablo City. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.